So mapaya pa ako nag-i-scroll sa social media nang bigla kong makita at marinig ang caroling song ng mga batang ito. Sino ba si Santa Claus at saan nakatira? Ito saan ba? Santa Claus, may Facebook ka ba? Kung meron anong email mo para makiyag kita? Hey, Santa Claus, may Instagram ka ba? Anong Twitter mo para mapalo ka at ma-hashtag kita? Tinatanong nila kung may social media account ba si Santa Claus. Ha? Meron na ba? Actually, nanap ko rin sa FB at IG, pero natakot ako baka scammer bigla si Santa. Bakit naman? Kasi naman, mula pagkabata ko, di niya nilalagyan ng gold coins ang mga sinasabit kong medyas tuwing Pasko. Alam mo yung laman? Ano? Ayun, kung minsan ipis at yung worst, yung kawawang butik Hala, kawawa naman yun. Yep, unfortunately, namatay siya sa amoy ng medyas ko. Pero ito legit. Itinigil ko na yung pagsasabit ng medyas tuwing Pasko. Bakit? Kasi matanda ka na. Hindi rin. Ano? Sako na gamit ko ngayon. Sira ulo mo. Ikaw kaya ang sako ko ngayon. Hindi, ito. Itinigil ko na yung pagsasabit ng medyas at yung paniniwala kay Santa kasi nga, ganito. Nung isang beses na nakita ko yung nanay ko, siya yung naglagay ng barya sa nakasabit kong medyas. Sabi ko talaga, naku po, nabudol ako ng kwento ng nanay ko na lumilipad si Santa galing North Pole. Saka dito lang pala siya sa bahay namin. At wala siyang reindeer or sleigh. Minsan, nakatsinelas. Hindi, ganito kasi, kinig ka. Alam mo, kung may kanya-kanya tayong happy and sad experience kay Santa nung mga bata pa tayo, ganun din yun sa iba. Baka ikaw lang yung may experience na sad. Huwag mo kami idadamay. Bakit? Naniniwala ka ba hanggang ngayon na totoo si Santa? Siyempre, bakit ba? Totoo Ako po. yun, totoo si Santa. I-go-ghost ka lang yan. Yung nang ghost, yung ex mo yon, hindi si Santa. Wag kami. Okay na ba tayo dyan? Pwede na ba tayong magkwento? Thumbs up na Kaya naman, sa videong ito, ibubunyag ko kung sino si Santa at kung paano siya napunta dito sa Pilipinas. Simulan natin sa isang joke. May tanong ako, sinong kilala mong santo na kasama sa LGBTQ+ community? Ha? Wala. Bakit? Sino ba? Di si Santa Claus. Tang-ina. Bakit? Slow mo naman. Di ba nga, kapag lalaki, San Pedro, San Juan, at kapag babae naman, Santa Maria, Santa Monica, o ano, gets mo na? Oo na nga lang. Gago ka So, sino nga ba si Santa? Halika't panoorin natin tong video na to. Mukhang may ID pa Teka. Tanungin natin si Maring Jessica. Pero ito, kwento ko ka. Inaanap ko si Santa at nakita ko siya sa isang sinaunang manuscript na isinulat ng isang tanyag na Greek historian at santong si Simeon Metaphrastes. Ha? Kilala siya bilang compiler at rephraser noong 10th century. Kasi lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol sa isang subject, chismis man o may katotohanan, ay itinatala niya at isinusulat sa kanyang libro. O diba? Para siya yung founder at may idea ng social media sa sinaunang panahon. Nakatala sa libro niya ang katotohanan sa likod ng misteryo ni Santa Claus. Sabi dito, si Santa ay nagmula pa sa the Netherlands. Ang pangalan o term na Santa Claus ay hango sa salitang Dutch na Sinterklaas. Ang termino at pangalan ng kanilang maalamat na obispo noong 4th century na si Nicolaus Merenses. O kilala na ngayon si Saint Nicholas of Myra. So wait. Di na naman madrawing yung mukha mo. Tang-ina ka. Patalastas ka pa. Let me explain, okay? Ganito kasi yon. Si Saint Nicholas ay tanyag sa kanyang mga gawa at pamimigay ng regalo.
Isa sa mga pinakasikat na kwento kay Saint Nicholas ay tungkol sa isang ama o mag-aama na may 3 dalagitang anak. Naghihirap sila at walang maibigay na dowry ang ama para makapangasawa ang kanyang mga anak. Alam mo yung dowry? Ha? Ayan, dowry. Yun yung fabric conditioner. Tang-ina ka. Patalastas ka pa. Ituloy mo na kasi yung kwento. Sorry. So ayun na nga, may 2 pagpipilian ang ama noong ng panahong iyon. Una, mamamatay silang lahat sa gutom. At pangalawa, gawing mga prostitute ang kanyang mga anak para kumita ng pera. So isang gabi na pinag-uusapan ng pamilya ang kanilang problema at sakto namang napadaan si Saint Nicholas. Di naman sa chismoso siya pero pinakinggan niya ang hagulgol na pag-iyak ng buong mag-anak. Dahil nga maawain si Saint Nicholas ay nilagyan niya ng gold coins ang mga medyas na nakasabit sa labas ng bahay at inihagis niya ito sa loob. Nagulat ang ama. Napasigaw ito, "Granada!" Pung! Ayusin mo ang kwento. Okay. Ganito kasi. Anyway, doon nagsimula ang pagsasabit ng medyas tuwing Pasko. Dahil doon. So nagulat ang ama nang makita ang laman ng medyas na may mga gold coins at hinahabol niya kung sino man ang may mabuting loob na nagbigay ng ganong halaga sa kanila. Nabutan naman niya ito at sobra siyang nagpasalamat. Mula noon ay kumalat na ang kwento tungkol sa kabutihang loob ni Saint Nicholas. Ang layo naman ng Saint Nicholas. Tapos, Sinterklaas. Huwag ka na kasing magreklamo, di ka naman Dutch. Pangit-pangit mo nga. Gago, magkwento ka na nga lang. Ito na nga. At noong 1600s ay lumipat ang mga Dutch sa North America at nagtayo ng panibagong Amsterdam doon. Nakilala na natin ngayong New York City. Dala nila ang kanilang tradisyon at kultura. Siyempre, kasama na doon si Sinterklaas, ang kanilang santong patron ng mga bata. At sineselebrate nila ito tuwing December 5, which is yun yung birthday ng santo. So lumipas ang mga taon. 1822, New York City. Sumulat ng 56 lines na tula si Clement Clark Moore, isang New York professor ng Oriental and Greek literature. May pamagat itong A Visit from Saint Nicholas na kilala na ngayong The Night Before Christmas. Dito tuluyang binago ang kahulugan ng Pasko. Pinagsanib lang naman ni Clement Clark Moore sina Saint Nicholas, Sinterklaas, at Odin. Ha? Yung tatay ni Thor sa Greek mythology. At tinawag niya itong Santa Claus. Diba? Di naman siya bored, kaya naisipan niya yun. Diba nga, abnormal lang. Abnoy. Ayun nga ang resulta. Si Aulus. Abnoy. Oo nga, legit, kasi yung Santa Claus na ginawa niya ay isang matandang elf na nakasakay sa lumilipad na sleigh at hinihila ng nagliliparang reindeers. Actually, 8 reindeers sila. Habang abala ito na naghahagis ng mga regalo kung saan-saan. Pero may kulang pa kasi yung ginawa ni Moore ay Elf Santa Claus. Okay. Kaya di masyadong pumatok sa buong mundo. Ikaw ba naman, dalawin ka ng diwende sa Pasko, di ba? Okay lang, basta magbibigay ng regalo. Why not, di ba? Malibhasa kasi. Maligno ka eh. Kaya okay lang sa'yo. Ulul, kwento ka na dyan. Anyway, pagkalipas ng 40 years, 1862, isang illustrator sa New York City na may pangalang Thomas Nast ang bumago sa image ni Santa Claus. In-upgrade niya ito at ginawang tao. Dito sa panahon ding ito nabuo yung kwento na nakatira si Santa Claus sa North Pole at mga elves na nag-aasikaso ng wish lists ng mga bata at naglilista kung sino yung naughty or nice. So, si Santa ay dating elf na naging tao. Sera, di ka ba nakikinig? Rewind mo yung video kung gusto mo. Gago, nagtatanong yung tao eh. Oh, tapos, paano siya napunta dito sa Pinas? Di ba nga, nakuha ang Pilipinas ng Amerika noong 1898 sa Treaty of Paris. Kaya ipinakalat din ng mga Amerikano sa mga Pilipino ang kwento tungkol kay Santa Claus na nakasakay sa lumilipad na sleigh at namimigay ng regalo tuwing Pasko.
gets. Okay. At yung nabibigyan lang ay yung mga mababait na batang tulad ko. Di totoo yan. Kontrabida mo. Kaya ayun, habang tumagal, naging saling kwento na rin ng mga Pinoy ang hiwaga ni Santa Claus tuwing Pasko. Aminin man natin o hindi, yung mga bata pa tayo. Mas excited pa tayo na dumating si Santa sa Pasko kaysa misa ng kapanganakan ni Jesus. Diba? Diba? Ikaw lang yung ganon. Ewan sa'yo, Jesus ka nga dito. Wait, okay. So in conclusion dun sa kwento, sasabihin ko sa'yo at sa lahat ng manunood ng video na ito na totoo si Santa Claus. Nahanap ko yung pangalan niya at ganito yung abbreviation ng totoong pangalan niya. Spell natin. A A F F A A M. M. Santa. Buisit ka. Kaya good luck kakahintay mo sa Santa Claus mo. So comment down below kung anong masasabi nyo sa video ito at pa-like and subscribe na rin sa ating channel. Ito si Gagsi na nagsasabi, hindi mo kailangan magbait-baitan para ikaw ay regaluhan. Kasi ang totoong kabutihan ay walang kondisyon na anuman. Thanks for watching and see you the next time.